pati po itong Diskaya couple, ano na, kasi po itong si Bernardo, sabi nga ninyo, provisional po, no? Na admission. So ano ang estado ng Diskaya couple? Well, the Diskaya couple, again, ang naging problema kasi niya, nagpunta sila sa department, pagkakaalam ko, nagpunta sila sa department couple of months back. Pero may kausap sila, and then basta-basta na lang nawala. Hindi na nagbalik ulit, hindi na nagpakita, hindi na po nakipag-ugnayan. So, sa ganang amin, since ang application po sa Witness Protection Program ay voluntary, hindi naman po ang department na maghahabol sa kanila. Nasa abogado po nila yan, nasa mag-asawa, kung sila po ay magpapatuloy na makipag-ugnayan. Kami naman po, makikinig kami at titingnan namin kung meron pong basihan para i-consider yung kanilang application. Pero the same requirements would have to apply. Meaning to say, kailangan ilahad ninyo. Hindi po yan basta-basta lang manong din na magbabanggit ka ng pangalan, apply ka, tanggap ka na. Opo. Kailangan po ilahad mo po yung mga detalye o yung evidence that will support or corroborate yung inyong mga sinasabi. Opo. At ang basihan nito, kailangan po makita ng department na yung sinasabi mo maaaring mapatunayan at ito po ay suportado ng ebidensya maliban lamang sa inyong mga sariling salaysay. Opo. Sige po. So sir, sa bandang dulo, sino ho ang mag-aaproba sa isang testigo para ituring na state witness? DOJ Secretary ho ba o ang Sandigan Bayan? Pag halimbawa po, Manong Ted, the cases are, the application is for cases cognizable by the regional trial court, then it will be the Secretary of Justice, no? Witness Protection Program through the Secretary of Justice. Pero kung mga kaso po, excuse me, cases cognizable by the Sandigan Bayan, ang magbibigay po o mag-grant ng immunity ay ang ombudsman naman po. I ang see. Magkukonsider. Opo. So kumbaga hindi po ang final say ay yung huwes, kung hindi po either DOJ Secretary or Ombudsman. Yes sir. I-clarify ko lang, Manong Ted, kasi binabanggit ko nito yung huwes po, dalawa po ang pamamaraan ng pag-a-admit sa program. Kung halimbawa, pag-a-admit ng isang testigo para mag-state witness. Ang isang pamamaraan po ay through immunity which is granted by application sa Witness Protection Program. Ano po ang kaibahan nito? Pag halimbawa po ikaw ay nag-apply, halimbawa kayo po ay nag-apply sa isang bilang maging state witness sa Witness Protection Program at kayo po ay inaprubahan ang inyong application, meaning to say nakapagpirmahan kayo ng memorandum of agreement, ang mangyayari po yan, kapag may kaso na naisampa na kung saan kayo po ay titistigo bilang state witness dahil kayo po ay may partisipasyon, hindi na kayo isama doon sa tinatawag nating information na ipapahid ng court kung saan isinasakdal itong mga tao. Meron naman pong isang paraan na yung sa court na sinasabi ninyo, sampahan ho muna lahat at pagkatapos, doon mismo sa proceeding sa husgado, doon po hihilingin sa husgado na kami po ay magpipetisyon na itong akusado ay ma-discharge. At yun po, paraan na kung saan ang korte mismo ang magsasabi kung itong tao ay dapat po ma-discharge o hindi. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!